Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang isang controversial na balita. Ito po ang posibilidad ba na umabot, may posibilidad ba na umabot si XRP sa presyong $1,200? Yan, maraming mga enthusiast ang naniniwalang kayang gayahin ni XRP ang naging meteoric rise ni Bitcoin noong mga taong 2011 hanggang 2013. Ngayon, ayon po sa ilang analyst, posibleng mayroong limitasyon na ang pumipigil dito. Bakit nga ba mahirap abutin ang target na ito para kay XRP? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at investors ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa katanungan kung ano po ang nangyari kay Bitcoin noong mga taong 2011 hanggang taong 2013. Yan, bago po natin unawain si XRP ay balik tanaw po muna tayo sa naging pag-akyat ng presyo ni Bitcoin. Noong November 2011, si Bitcoin ay nagkakahalaga lamang po ng $2. Yan, pero sa loob po ng 2 taon, ito ay tumaas ng husto. Yan, noong August 2012, umabot po ito sa $16. Meron po siyang 700% na gain. Tapos noong April 2013 naman ay umabot po siya sa $259 o nakaranas po siya ng 12,850% na increase mula noong 2011. Pagsapit po ng November 2013, ang presyo po ni Bitcoin ay umabot po sa $1,200 at ito po ay nagresulta sa kabuuang gain nito na halos 59,900%. Kaya ang ganito pong klase ng paglago ang dahilan kung bakit maraming crypto traders ang umaasang makakaya rin ni XRP ang ganitong pag-angat sa presyo. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kalagayan ni XRP ngayon? Simula noong US elections noong November nitong nakalipas po na November 2024 kung saan nanalo po ang pro-crypto candidate na si Pangulong Donald Trump, nakita po natin ang malaking pag-akyat ng presyo ni XRP. Mula po sa 0.5035 ay umangat po ito sa $2.21. Yan, tumalon po ito ng 336%. Dahil dito ay naging positibo po ang pananaw ng marami at ang mga target prices tulad po ng $27, $100 at maging ang $1,200 ay muling lumutang. Kaya ayon po kay Steph, yan, isa pong market analyst, ang presyo po ni XRP ay maaari po niyang sundan ang landas ni Bitcoin noong 2011 to 2013. Ngunit ang pinakamalaking tanong rito ay possible nga ba ito? Ngayon ay ano nga ba ang pumipigil kay XRP para umabot sa presyong $1,200? Yan, meron pong ilang mga dahilan kung bakit sinasabi ng ibang eksperto na hindi po realistic ang target na $1,200 para kay XRP. Una ay ang supply at saka market capitalization nito. Ang maximum supply po ng XRP ay nasa 100 billion tokens, kung saan 57.25 billion ang kasalukuyang nasa sirkulasyon. Kung umabot po ang presyo ni XRP sa $1,200 kada token, ang fully diluted market cap nito ay magiging $120 trillion. Para sa konteksto, ang global M2 money supply o kabuuang pera sa mundo ay nasa $104 trillion lamang ngayong taong 2024. Nangangahulugan ito na ang market cap ni XRP ay magiging 15% na mas mataas kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Pangalawa ay pagkukumpara kay XRP kay Bitcoin. Yan, noong umabot po si Bitcoin sa presyong $1,200 noong taong 2013, ang circulating supply po nito ay nasa 12 million tokens lamang, kung saan ay may market cap na $14.4 billion. Isa po itong maliit na bahagi ng global currency. Sa kaso ni XRP, ang laki po ng supply nito ay isang malaking hadlang para magtuloy-tuloy ang ganitong paglago. Pangatlo ay ang economic feasibility.
hindi po sapat ang hype o adoption ng XRP para maabot ang ganito kalaking presyo. Bagamat malakas po ang growth potential ni XRP, ang pag-abot po sa presyong $1,200 ay mangangailangan ng malaking pagbabago sa global economic structure. Ngayon ay posible bang ulitin ni XRP ang 2017 na bull run? Noong taong 2017 at hanggang 2018, napatunayan po ni XRP ang kakayahan nitong umakyat ng mabilis. Mula po sa presyong 20 digits 5 ay tumaas po ito sa all-time high na $3.31. Ngunit iba po ang landscape ng crypto market ngayon. Yan, mas mataas na po ang supply ang nasa circulation ngayon. Maliban dito ay mas regulated na po ang crypto market, kaya't hindi na po basta-basta nagkakaroon ng massive price manipulation. At dagdag pa rito ay iba po ang use case ni XRP kumpara kay Bitcoin. Si XRP ay mas ginagamit sa cross-border payments at saka remittances kaysa sa pagiging store of value tulad ni Bitcoin. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Una ay ang realistic expectations. Kung iniisip po nating yayaman tayo ng biglaan dahil kay XRP, kailangan po nating pag-aralan ng mabuti ang market dynamics. Hindi lahat po ng crypto ay susunod sa yapak ni Bitcoin. Pangalawa ay ang diversified investment. Huwag po nating ilagay lahat ng ating puhunan sa isang crypto asset tulad ni XRP. Ang diversification po ay susi sa pagprotekta ng ating portfolio laban sa malaking pagkalugi. At pangatlo ay ang long-term perspective. Kung meron po tayong hawak na XRP, mag-focus po tayo sa long-term growth nito bilang isang utility token para sa global remittance. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang ideya po na maabot na XRP ang presyong $1,200 ay nakakapanabik. Ngunit mahalaga pong maging maingat at makatotohanan sa ating mga inaasahan. Ang malaking supply po ni XRP ay isa sa pinakamalaking hadlang para makamit nito ang ganitong kataas na presyo. Gayunpaman, may potensyal pa rin sa XRP na magbigay ng magagandang returns kung gagamitin ito ng tama bilang bahagi ng ating diversified portfolio. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.